Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muli magkabuhay, wika na Panginoon. Ang sino man manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po Jesus Nazareno, awit na papuri, alay namin sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip, dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig, at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus.
Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kaniya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi
sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang ebanghelyong ating napakinggan ay ang huling habilin ni Jesus bago pumasok sa kaniyang paghihirap sa Jerusalem. Kaya ang kaniyang habilin ay ito: huwag kayong mabalisa. Let not your hearts be troubled. Sa English, huwag kayong mabalisa. Dahil alam ni Jesus na sa kaniyang kamatayan, maraming mga alagad ang mababalisa dahil sa mangyayari sa kaniya. Kumbaga, in advance, inihanda na ni Jesus ang kalooban ng kaniyang mga alagad. Huwag kayong mabalisa. Do not worry. Huwag daw mag-alala. Relax. Chill lang. Dahil ito ay kailangang mangyari. Ang mga bagay na dapat mangyari ay nangyari na nga at napagtagumpayan iyon ni Jesus. Siya ay nabuhay mula sa kamatayan. Kaya do not worry. Kaya doon sa sumunod na mga salita, sinabi niyang sa tahanan ng aking Ama, ako'y maghahanda ng kwarto para sa inyo. Ito po yung ginamit ni Jesus na paghahalintulad sa isang ikakasal. Pagkatapos na sila ay magkasundo sa oras at araw, babalik sila sa kanilang pamilya. Kung natatandaan ninyo, katulad ni Jose at ni Maria, nang si Jose ay umuwi na ng bahay, napanaginipan niya at nagsabi sa kanya ang anghel na si Maria ay nagdadalang tao. Ganito ang sitwasyon ng Ebanghelyo. Sinasabi ni Jesus na siya ay pupunta sa Ama at ipaghahanda tayo ng ating mga tutulugan, ng ating titirhan, ng ating pupuntahan. Dahil ang Ama at si Kristo ay mayroong napaka-personal na ugnayan, ang magdi-decide kung kailan ako babalik ay ang Ama. Kaya nga, sa kaniyang pakikipagniig sa kaniyang mga alagad, binigyan niya ng tunay na nararamdamang huwag kayong mabalisa dahil sa pupuntahan ko, meron kayong lugar, meron kayong pwesto, ipaghahanda ko kayo. Ito ang katotohanan ng ating buhay, na binibigyan tayo ni Jesus ng assurance na huwag kayong mabalisa. Lahat po tayo ay mapupunta sa langit. Sino pong gustong pumunta sa langit? Wala. Wala akong kausap. Salamat po. Lahat tayo ay mapupunta sa langit. Gusto niyo po ba yon? Pero may sinabi si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung hindi si Jesus ang iyong daan papunta sa langit, wala kang kwarto doon. Kung hindi si Jesus ang iyong buhay, wala kang pwesto doon. Kung hindi si Jesus ang iyong katotohanan, wala kang lugar sa pupuntahan niya. Kaya wala tayong ibang daan, wala tayong ibang katotohanan,
wala tayong ibang buhay kung hindi si Jesus ang ating poong Nazareno. Kung hindi natin kayang sumunod sa Kanya, ang pangako niya na mayroong kayong pwesto sa pupuntahan ko sa Kaniyang kaharian at hindi natin kayang sumunod sa pagka-Diyos ni Kristo, sigurado wala tayo doon. Kaya wag tayong mabalisa, wag sanang mawala sa tamang daan, sa tamang buhay, at sa katotohanan ang ating paglalakbay. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay na ibinibigay ng mundo na naglalayo sa atin sa buhay, kamatayan, pag-asa, at ang kaharian ng Diyos. Kung tayo man ay humaharap sa iba't ibang antas ng pagsubok ng buhay, ito ang assurance ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Wala kayong bigas ngayon, huwag kayong mabalisa. Mas magandang hindi kumain ng isang araw na dadayet ka. Wala kang pera ngayon, chill lang, relax. Huwag kayong mabalisa. Hindi makapagliligtas ng kaluluwa ang pera ng tao. Ipinapahiya ka ngayon ng ibang tao, relax. Dahil darating ang panahong ikaw naman ang itataas ng Diyos. Hindi makapag-abroad ngayon, relax. Dahil kung ikaw ay nakapag-abroad agad last week, naging siguro naranasan mo ang mga delubyo sa ibang lugar. Relax, chill, huwag mabalisa. Naiinitan ka ngayon? Relax. Ako din po. Mukha lang akong chill, pero ang init ng suot ko. Relax. Napakainit ng panahon? Relax. Tubig lang ang katapat. So binibigyan tayo ng Diyos ng mga natural na mga sitwasyon sa buhay upang matuto tayo ng katotohanang ang Diyos lang talaga pala ang ating pag-asa sa buhay. Na sa Diyos lang pala talaga ang tunay at tamang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang totoo, ang lahat ng ito ay pansamantala at temporary lamang. Sa bahay ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, naroon ang tunay na kaligayahan. Tingnan niyo yung mga bulaklak dyan sa harapan ninyo. Kahapon, fresh na fresh yan. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo ngayon, tuyot na. Ganyan tayo. Matutuyot din tayong lahat. Pero sana sa pagkatuyot na iyon, naibigay na niya ang kaniyang bango para sa Diyos. Ngayon pa lang, ibigay na natin ang ating bango sa Diyos para kung tayo man ay matuyot, alam na ng Diyos kung ano ang ating ginawa dito sa daigdig. Para pagdating sa kaniyang kaharian, relax na relax tayo, kasama ang Diyos at umaawit ng Alleluia, Alleluia. Napakasarap siguro ng pakiramdam sa langit. Pero bago natin yun maranasan, atin munang danasin ang naging daan, ang katotohanan at ang buhay na ibinibigay ng ating poong Jesus Nazareno. Relax, chill, and always believe in the power and the grace of God. Amen.
Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa na naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loodbin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpas sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, marami sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadyap mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating daan, ang ating katotohanan at ang ating buhay. Ito ang Kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat tayo sa Panginoon, butihin siya kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Hanap kamay ng Diyos sa aking pumako, ang bisig sakit ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko walhati na. Ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Kamay ng Diyos sa aking umako, ang isip na sakit ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko walhati na. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at
saya at pagkalak. Announcement, pagdalaw po ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo tigit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ng pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating po na April 27, 2024, araw po ng Sabado. Ang misa po ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverendo Padre Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6:00 ng gabi na pangungunahan naman po ni Mos Reverendo Padre Rupuerto Santos, Obispo po ng Antipolo, at susundan po ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high para po sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2, grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook o tumawag sa mga sumusunod na numero. Nakapaskil po ito sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulmalhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,